Accessibility Head, kay Ma'am Maricar Villamil. Sana po makasama namin kayo sa March 21. If not, pwede rin naman sa mga susunod na buwan, no? We are also inviting the Systems Plus College Foundation and the Angeles University Foundation, especially po yung kanilang mga criminology students. Yan. Bakit mga criminology gusto natin? Kasi gusto natin maraming kalalakihan dahil lumulusong talaga sa tubig para po mamulot ng basura. Yan, dami pong basura, no, sa Abacan River. Pero kung mapapansin niyo po sa Abacan River, from Abacan Bridge, no, papuntang eastward, so Balibago area and then Pulong Maragol area, sa areas po na yan medyo malinis na po yung tubig, no. When I say malinis, hindi po technically yung sa BOD na tinatawag, yung sa ano, no, sa mismong tubig na dumadaan sa laboratorio, kasi yan po ay bagsak pa. So hopefully in the future, pag malinis na yung tubig, papasa na po tayo sa standards ng DNR. Pero pag sinabi po nating medyo malinis, wala ka nang makikitang solid waste masyado. Pero pag po kayo ay lumampas ng Abacan Bridge, no, papuntang west side naman, haharap kayo sa Mount Pinatubo, ayan. Pag ho kayo ay humarap doon, yan po ay pa-upstream. Ibig sabihin, mas mataas ang elevation ng lupa doon as compared sa mga barangay Anunas, barangay Malabanyas, barangay Amsik, barangay Pampang. Paglampas nyo po ng Abacan Bridge, pababa, yan. Yun na po yung mga medyo malinis, no? Balibago, Pulong Maragol, etc. hanggang umabot po ng pa-Mexico. Pero, kagaya nga po niyan, sa March 21, medyo upstream tayo, no? Doon tayo sa may barangay Pampang. Bakit po? Kasi itong mga nasa upstream, like Anunas, Malabanyas, Amsik, Pampang, yung pong river, ginagawa talaga pong tapunan, no, ng mga ilang kababayan po natin. Nakakalungkot, pero kailangan pong tutukan yan, especially ng ating mga barangay captains, mga barangay chairman. Kaya lalo na po sa Pampang, kung pupunta po kayo ngayon sa area ng Pampang, makikita nyo po na may bagong tulay na ginawa ang DPWH, no, in cooperation with the local government of Angeles City. Yung pong bridge ngayon nabuksan na. So, sa isang side ng loop ng Abacan Road at sa isang side, nabuksan na po yan. So, dumarami ngayon yung mga motorista natin na gumagamit niyan. So, kung kayo po ay malapit sa City College of Angeles, ay napakalapit lang po nun, no? Yung access doon sa bago nating bridge, dyan sa may Pampang. At dyan po tayo banda maglilinis. Yan, sa darating na Marso 21, alas 6 ng umaga. So, yung pong mga karatsada natin, ayan, mga kaibigan ni Tita Grace, no? Pwede po silang tumulong, yan, sa March 21, punta lang po kayo. Dyan lang po sa Pampang area. Anyways, yung pong ating paglilinis, no, gusto lang naming i-remind ang lahat, yung mga volunteers po natin, let us bring our own PPEs. Importante po na may guantes tayo, mga guantes or gloves, at meron din po tayong face mask if you want. Kasi minsan talaga po, hindi minsan, pag nakita niyo yung basura, talagang mabaho po yung basura, mag-face mask tayo for protection, no? Para hindi natin malanghap yung mga bacteria, etc. And then, kailangan pong magbotas. Yan. Dapat naka-rubber boots po tayo. Kasi po, baka may maapakan tayo na makakasugat sa ating paa, di ba? Or makakasira sa ating tsinelas or what. Tsaka yung bacteria po doon sa tubig. Kaya nga po, kailangan nakabota tayo. Paalala po yan sa lahat ng ating mga participants. O yan, yung pong mga kasamahan natin sa nagkakaisang guardians, no, na laging tumutulong, kailangan din po yung lahat ng mga participants natin, magdala po tayo ng PPEs natin. Yan, magtulungan po tayo. And, Luis, kailangan ko ng tulong mo dito ha, yung aking sounds, ay no, yung aking music, yung ginagamit ko kanina. Anyways, so, ang Abacan River Cleanup po ay sinimulan last year, no? Gusto lang naming i-remind ang lahat na kaya po yan ay inumpisahan natin dahil po nakikita na sobra po ang solid waste, no? O basura na tinatambak sa ilog na hindi po natin dapat ginagawa.
nasa batas din po yan, no, sa ating Clean Water Act, no, of 2004, kung di ako nagkakamali. Kailangan po protektahan natin ang kalidad ng ating mga kailugan dahil dyan po nanggagaling supposedly ang ating po ginagamit na tubig, no? So yan po ay surface water na pwede nating magamit. At ang solid waste management po, kung hindi maayos, sabi nga, kaya management, kung hindi na ma-manage na maayos yung solid waste, pati ho yung liquid waste, no? Kaya may septage management program ang gobyerno. Pag ho hindi yan naaayos, nagsisip through po ang ang ating liquid waste sa ating soil na pumupunta rin po sa ating aquifer. Yung aquifer po, ito yung kung saan ang nakatambak ang reserba ng tubig sa ilalim ng lupa. So, dyan po tayo nag-a-access ng tubig, yung mga water utilities po natin like Balibago Waterworks, no? Pag nagpapatanim po tayo ng deep well, no? Dyan po sa aquifer, of course, nanggagaling yung tubig na sinusupply po natin sa ating mga customers. So, hindi lang po Balibago Waterworks, even yung mga water districts natin sa iba't ibang munisipalidad ng Pampanga and Pilipinas, no? Sila po naka-deep wells din, no? Iilang areas lang po ang nakakagamit ng surface water, no? Dahil sa maraming kadahilanan. Una, for example, for Pampanga River, ang laki po ng river natin, no? Napakalapad. Yan po ay ang tubig nang gagaling ng Nueva Ecija, no? Caranglan and El Chico, yan, bababa po yan, papuntang Arayat, pababa hanggang Macabebe, Masantol, no? And then, ang bukana po niyan, papunta na sa dagat. At yun po ay kadugtong na ng Bulacan and sa MOA po. Alam niyo po ba yung MOA, no? Yung dagat na nakikita niyo sa likod ng MOA or the Manila Bay, nakadugtong lang po yan sa Pampanga Bay. So kung tutuusin po, kung meron kayong, let's say, a motorboat, or let's say, may yate kayo, what small boat you have, no? Or mid-size, pwede po kayong bumiyahe from Pampanga Bay sa Masantol at Macabebe, going po sa MOA. Sa totoo lang po, wala man pong 20 minutes yon. Nandun na kayo sa MOA. If we will navigate through our waters, no, mas mabilis po actually. Kaya lang dito sa Pampanga River, ang naging problema natin dyan ay silted po yung ating bukana, no? Yung bukana ng Pampanga River silted. Kaya hindi makapagpatayo ng mga pantalan o ng maliit na port. Pero kung meron po tayong port dyan na kailangan talaga well-treated ang tubig, magpapatayo ka ng mga water plants, no, water treatment plants. Number 2, masyado pong mahal. Yan, pinag-aralan na po yan ng mga water utilities ng provincial government, no, with other agencies and WRB maybe, no, DNR. Kasi po, yung pong pagkuha ng tubig sa surface water, maliban po sa water treatment plant, kailangan po yan ng kuryente at kailangan din yan ng mahabang koneksyon ng mga tubo mula po sa surface water, kunwari Pampanga River, and then your water treatment plant, and then from the plant, kailangan po yan ng koneksyon ng mga tubo papunta po sa mga municipalities. Ngayon, kung ang pinakamahal po dyan, yung tinatawag nila mga transmission lines na kung saan magge-generate ng power, yan, para ho sa planta at para ho immobilize yung tubig, no, para i-distribute. So sa computation po ng ating mga eksperto, ilang taon na po yung pinag-aaralan, kung magtatap po ng tubig sa Pampanga River, medyo tataas po ang presyo ng tubig.
So, hindi po kaya ng ating mga kabalen, no, mga mamamayan, na bayaran yon. Kasi as of now, medyo natataasan na po yung iba sa presyo ng tubig natin. So, parang mas mura pa rin kung deep well. Ngayon, dahil lahat po tayo ay gumagamit ng deep well, no? So, when I say lahat